Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Quick follow-up lang, paano merong nagtatanong dito, yung lola niya daw, 63 years old na, so syempre hindi naman siya nagnegosyo, hindi naman siya pumasok sa public service, so hindi niya kinakailangan yung birth certificate niya. Pero ngayon niya lang na-discover na 62 years old na siya, ang alam niya may birth certificate siya, wala pala siyang kopya sa PSA. Ngayon pumunta daw siya sa civil registry office nung kanyang lugar na pinanganakan, wala din daw datos or kopya nitong kanyang birth certificate. Unang tanong, posible ba yun na may birth certificate ka nawawala? Pangalawa, anong gagawin mo kung nawawala nga? So, kung ganun pong, may nangyayari po talaga na ganoon na may hawak siyang birth certificate, pero walang kopya ang PSA at ang local civil registry office. Tingnan po natin yung hawak ng birth certificate. Meron po ba itong registry number? Ayun. Posibleng may kopya siya ng birth certificate niya. Pero maaaring hindi na-submit o naparegister sa local civil registry office at hindi na-submit sa NSO dati o PSA. Kung ganun, ma'am, anong gagawin, ma'am? Total, may kopya ka naman pala na posible pala talaga. yun, nagkaroon ka ng kopya. Pwede naman po siyang magpa-late registration. Ibabase yung datos na pareho na ganun, ma'am. Yes. Dali niya po yung hawak-hawak niyang birth certificate na sinasabi niya na meron po siya para malaman kung authentic po yun or totoo po yun. At kung okay po yun, isa na po yun sa maaaring isa sa mga requirements na pwede niyang ipasa. Okay. Paano po, ma'am? Paano ho malalaman kung so aside from the certificate, hindi lang yun, the registration number nung sa certificate niya, paano kung wala? Ano pa po ang pwedeng yung determining factor na authentic nga ang mo? Sige, go na. Tsaka ma'am, follow up ko lang. Siyempre, may nakalagay doon kung kailan ka pinanganak, anong taon ka pinanganak. Kasi minsan mali po yung entry eh. Paano yan? Paano na sa certify? Tsaka yung may tanong dito, sabi niya, ginawa na po namin, pumunta na daw sila diyan sa kanilang civil registrar's office. Ang problema raw, napakaraming requirements. Ano ba itong mga requirements talaga na ito, ma'am? Bakit niya sinasabing madami? Yan po ang medyo disadvantage kapag nalilate ang registration ng mga documents po natin, ng civil registry documents. So, yung mga requirements na maaaring hingin ay bibigay po ni Ms. Cynthia. Yes, ma'am. Ito yung mga requirements po, sir. Baptismal certificate. Okay. School records. Ayun, o kung may income tax sa BIR, pwede din po yun. Or any medical record. O barangay certification po. Okay. Ma'am, nabanggit niyo ho yung baptismal certificate. Paano po kung may discrepancy sa baptismal certificate niya? Mali din yung entry or kaya kung wala siyang baptismal certificate. Paano po yun? Dilaglag na isang requirement. Lahat po ba yun or any or yun? Or and or po yun? Pwedeng or lang? Any two of the following documents. Okay. Sige. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.